Kasi meron ibang mga desperate na lang mag-apply. How do we know kung ang tulad nitong mga gantong office ay illegal na ho yung activity? Like, although you mentioned earlier, yung malaking singil, ano pa ho yung pwedeng para alam natin na red flag na ho yung mga gantong mga offices or agencies? Si Director Mendez po, yung director namin ng Migrant Workers Protection. Ito yung front line, sige, para po doon sa mga tips natin. Ma'am, gitna kayo. Thank you. Sige po, ang ating po, dapat lang po ang dapat tandaan. Number 1, mag-apply lang po sa Licensed Recruitment Agency. Malalaman po ito sa pamamagitan ng website natin, www.dmw.gov.ph. Meron pong mga icons na nakalagay Licensed Recruitment Agency. Ngayon po, ina-type rin po yung agency na in-apply. Halimbawa, susubukan nyo pong i-type yung double D, hindi po lalabas yun. Ibig sabihin, wala siyang lisensya. Number 2 po, kung gusto po talagang magtrabaho sa abroad, ito naman po, kailangan po nyo i-check kung meron silang approved job order. Ganun din po, www.dmw.gov.ph. Tapos meron po sa ilalim nun ay approved job orders. So kung halimbawa gusto nyo pong mag-apply kunyari sa Canada, isusulat nila yung Canada, lalabas na po doon yung mga recruitment agencies na mga legit na kung saan pa pwede kayong mag-apply. Kabilang na rin po yung dami ng job orders na available ng recruitment agencies na yon. Okay. Pangatlo po, ang ating dapat na paalala, wag po tayong mag-a-apply sa hindi opisina ng recruitment agency. Dapat po talaga sa opisina lang tayo nag-a-apply. Wag po sa bahay-bahay, wag po sa mall, saka wag rin po online. Pang-apat po, ito po, pag nagbayad kayo ng kahit anumang fee sa inyong recruitment or manning agency, yun po, humingi po tayo ng official receipt. So, yun lang naman po ang paalala ng Department of Migrant Workers sa mga gusto pong magtrabaho sa abroad. Dapat lang. Thank you, ma'am. Asset Pahabol. Asset yung mga recruitment agencies na pinag-referan nila. We're looking also into Yes, we're actually going to, sabi nila, they're going to turn over we'll be issuing the necessary subpoenas and show cause orders to them. Why they are actually, kasi ang ano lang namin dyan, kahit lisensyado sila, they'd be liable for at the very least a recruitment violation. Their licenses might be cancelled or suspended. Kasi mahigpit din ho tayo. Recruitment agencies know this, that they should not be employing agents. Dapat walang ahente. Dapat yung empleyado lang nila. Kasi kahit na kung may lisensya sila, yung listahan po ng pwedeng mag-recruit, nakasubmit din po sa amin, saka dapat pre-approve din namin. Kasi may mga training, tapos may mga necessary IDs din po na in-issue para sa kanila. Kasi sabi nga namin, we highly regulate it kasi gusto natin mabawasan hanggat kaya natin yung mga maloloko sa kayo magiging problema natin. Earlier you mentioned, kumukuha rin sila ng cut coming from those licensed agencies. May ganung information? I was actually asking kanina kasi sabi niya, yung binanggit niya, 400 o 500 pesos lang daw ang 200 na lang po sa 200 lang. 200 lang daw para daw dun sa sinisingil nila dun sa worker. Kaya sabi ko nga, kung ang business model ba niya ay hindi ka kukuha sa worker pero kukuha ka naman doon sa agency. Kasi marami ho kaming mga nasasampahan na rin ng kaso, saka yung iba ko na-apprehend din. Yung ahente, wala talagang sisingilin sa aplikante. Pero, ang singil niya per head sa agency. Sa agency siya kukuha. Pero in this case, wala pa naman po kayong ganung information. Wala pa kaming ganung information regarding this one, but as they mentioned, makikipagtulungan sila, they would be providing yung pangalan ng mga ahensya. So it would be their word, the word of the staff of Double D versus the recruitment agency sa kung ano, but at the very least, we'd be also pursuing cases against these recruitment agencies. Asik, ano yung challenge niyo po dito sa mga illegal recruiter na or illegal recruitment? Siguro po ang pangunahing challenge yung kasi natin, marami yung naghahanap ng trabaho. Tapos ang dami namang nininegosyo yung kagustuhan ng mga kababayan natin na makahanap ng trabaho sa ibang bansa. So ang challenge talaga, ang bilis ng susulputan everywhere. And then there's also yung technology challenge. Kasi makikita ho ninyo sa online, napakabilis. Ang bilis mag-post, ang bilis mag-ano. Kaya we've been working together with our undersecretaries, sila Yusek Hans po, saka si Yusek Olalia. We've been working really hard with the information campaign. At the same time, we've been working with the partnerships with Facebook, with TikTok, para po mawala yung mga
illegal na post, and they've been responsive so far, and also we've also been pushing a whole of government approach, working closely with law enforcement, with the ICT din, with sa anti-cybercrime para po matanggal din agad-agad yung mga posts. Kasi ma'am, ano lang ito ha, sa simula, illegal recruitment. So kumbaga, ang pinag-uusapan lang natin dito ay madalas naloloko lang, natatangayan ng pera. Medyo, ano pa yon, medyo magaan pa ng konti. Although it's a crime, pero hindi pa ganun. No? Ang mas iniiwasan po natin dito yung naaabuso, kukunin sila, pagtatrabahuhin, sasaktan, yung iba, aabusuhin, yung iba po, aabot pa doon sa posibleng ikamatay o kaya ika-sexually abuse nila, yung trafficking po na tinatawag natin. So, that's a challenge.